to the Armed Forces of the Philippines, sir. Ito yung panahon namin, sir, para matagal na kaming nawala sa serbisyo, sir. Nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil dyan sa flood control na yan. Nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa sa pamilya namin? Sir, bali, alam niyo naman siguro kung ano kadelikado ngayon yung buhay namin. Sana po, posisiin nyo ng maayos bago kayo magkomento. Sana po, magkanda kayo ng special investigation laban sa amin. Kung may mali man kaming nagawa. Kasi sa amin, sir, katotohanan lang naman ito. Kasi gusto namin matuldukan ang korupsyon ng ating bansa. Masyado nang malala. 18 point something ang utang ng Pilipinas ngayon, sir. Ano mangyayari sa future natin? Ano mangyayari sa future ng mga kabataan, mga anak natin, mga apo natin? Sir, maawa naman po kayo. Usisiin nyo ng maayos. At saka, bigyan nyo naman kami ng halaga bilang isang dating sundalo. Wag nyo kaming gawin na lang man na sinasabi nyo na walang credibility. Kasi sir, hindi kami gumagawa ng kwento dito, sir. Takot lang namin sa inyo. Kasi malaki respeto namin sa inyo, sir. With the rank general, with the rank of colonel. Malaking respeto namin sa inyo. Sana po maintindihan nyo kami. Dahil taong bayan at bansa natin ang nakasalalay dito sa korupsyon na to. Maraming salamat po, sir. Sir, tanong ko, nag-umpisa kayo kay Congressman Saldico, kayo ba'y active pa? Negative, sir. Negative. So, Retired ano na na kayo? Discharge ako sa military service, sir. So, mula nung lumabas kayo, sir, sa itong 18 Marines, may natatanggap ba kayong pagbabanta sa inyo na o wala pa? Basta yun, before kami lumabas, sir, ay merong nagsasabi sa amin na kung sasanib kayo at susuportahan nyo si boss nyo, Congressman Saldico, magantay na lang kayo kung anong balik sa inyo. Siguraduhin nyo lang na mapataob nyo kasi babalikan kayo. Yun ang sinasabi sa amin, sir. Verbally. So, mabigat kasi dahil binabangga natin, pader talaga. Yes po, sir. Hindi lang basta-basta pader dahil konkreto talaga. So, mayroon din mga naglabas-labasan. So, gusto lang namin linawin dahil may naglalabas-labas sa social media. Kasi ginigiba nga yung kredibilidad ninyo eh. Isa daw sa inyo, nasa sa event ni BP Sara sa Kuwait, ay namatahan doon. Anong pwede natin linawin kung ganun yun, may lumabas na ganun na isa sa inyo daw na namatahan doon. Ang tingin ko dito, yung ginigiba na kayo'y Marine. Ibig sabihin, hindi nila pinapatutuhanan na kayo'y Marine yung ba dyan. Yes po, sir. Ano lang yan sir, kamukha lang yan yung lumalabas sa social media. Yun yung gusto Kamukha lang natin. yun. Ano ang pag pumunta kami doon, ang pamasahe namin papunta doon, malayo yun. Kulang pa nga sa, wala na kaming trabaho ngayon, bakit pupunta pa kami doon? Saka hindi kami connected yan kay Vice na mag-security kami. Dito lang kami kay Kong Saldi. Ayun lang sir. So ngayon, yung pinakita ninyong una sa affidavit ninyo at sinuportahan ng mga picture ng mali-malita, dahil alam ko yan lang yung makakatulong sa inyo na panghahawakan ninyo talaga na laban ninyo sa laban na ito. So intact ba talaga yan na kung malita na yan, yung mga ano na yan, kaya ninyong hanggang sa dulo? Opo sir. Opo, sir. Hanggang saan tayo makarating na investigasyon? Halimbawa, kung magkaroon tayo ng Kahit hanggang sa pinakamatas na korte, sir. Handa Talagang yun talaga yun. Kung ano yung nandun, yun na yun, sir. At hindi nila may pagkakaila yun. Dahil lahat kami nagakot nun, mga malita na yun. Sir. So yung sinasabi nila nagsisinungaling kami, sa akin siguro sir no,
nag-retired ako ng 2021. After mga 1 month siguro pumasok ako kung saldi. 2021 hanggang natapos hanggang sa ngayon. Kaso lang wala na kami trabaho sa kanya. So lahat ng mga activity ni boss, alam ko, kasama ako sa mga activity niya na tinatawag na paghahakot ng basura. Kasi hahakot kami, binibilang ng AA niya. So bubuhatin namin, sakay sa sasakyan. Tapos nun, dadalhin dun sa kondo niya. Tapos mga sunod na araw, doon na i-deliver na namin kung saan. Yun lang po. So pag deliver ninyo, sir, wala ba talaga kayong makikilala sa mga tumatanggap ng mga Meron, mali-malita? Alam namin. Sinabi mo daw sa mga aktibidad ninyo, may kasama bang mga chicks yan? Wala. Bukod sa pera, walang chicks. Wala po. Wala So mga taga-ICC, hindi nag-chicks yung mga yun? Hindi na namin alam po yun, sir, kasi so meron man siguro sa kanila na po, hindi na namin label na kung sa pambabae nila. Sir, sa ano naman, sa media coordinator, meron nabigyan diyan, pero siguro hindi namin masabi sa inyo sa off the record na siguro. Sa tamang panahon na lang sir, sasabihin namin sir. Kasi, Lubos, mainstream. yes sir. Kasi pag sinabi namin ngayon, baka mabulabog sila, dagdagan naman nila yung pundo nila na pagpapagagawa naman ulit ng trolls, bagong trolls na naman, sisira naman sa kredibilidad namin. Kaya sa tamang panahon sir, ako saksi din ako sa pagde-deliver dyan sa mga media. Sa house, sa mga personalidad. Mayroong isang ano dyan banda sa Kapitolyo din, banda. Saksi ako dyan sir. Pero sa tamang panahon sir, ilalahad namin yan. Next. Sir, tanong ko lang po, curious lang po ako. Yung isang maleta, magkano po yung laman nun? Yung kasi may ano yan sir sa medium, large, saka medium large, small, medium large. So yung medium, small, naglalaman siya ng 15 to 30 million. So yung medium, lumalaman siya 40 to 50 million. Yung large, pwede siyang lagyan mo ng 50 to 70 million. Yun lang po sir. Okay, next. Biste, bakit daw dinamay natin yung mami niya? Para sa akin, parang ano yun, kung nagsisinungaling kayo, syempre, hindi niyo idadamay yung kamag-anak ng kakampi natin, di ba? Correct. Parang pinapatibayan yung credibility ninyo kapag sinama ninyo kahit apparently kakampi natin, di ba?